habang pinapakinggan ko yung live ni Senator Alan Peter Cayetano, alam niya yung feeling na grabe. Alam pala nila yung totoong kwento. Alam nila yung mga sekreto ng kapwa nila senador. Pero wala silang ginagawa. Wala silang sinasabi. Patuloy pa rin yung pamumulitika. Alam mo yung akala ko talaga, siguro iba to si Alan Peter Cayetano kasi palaban, di ba? Syempre, pinili siya ni Tatay Digong eh. Pero nung naging Senate President siya, pinili pa rin niyang maging diplomatic kahit na may chance na sana yung 13 senators na yon na ilabas yung katotohanan. And yet, hindi nila pinuspusan yung hearing na ilang araw din yung hinintay ng mga tao para mapalabas yung totoo. Like, nakaka-frustrate. Hindi ko sinasabing masama si Senator Alan Peter Cayetano. Yun lang yung sinabi niya kanina sa live niya na kapag nagiinuman, tapos nagkukwento, siguraduhin mong okay yung kwento. Tapos yung sabi niya, si Erwin Tulfo, tuta ni Ping Lacson. Tapos, yung bang, kung nasa loob sila ng plenary, parang magkaibigan silang lahat. Yung nagsasanto-santuhan silang lahat. May pa good gentleman sila. Pero iniisip ko rin, nga naman mag-boxing sila sa loob ng Senado. May point din naman yung sinabi niya na kailangan natin ng spiritual revival para talagang magkaroon ng totoong pagbabago sa Pilipinas. Pero is it even possible? Sa nangyayari ngayon na kontrolado lahat ng Malacanang, yung Senado, yung congressman, mayor, lahat, pati sa LGU, you can actually say na halos lahat talaga nabibili ng pera. Tingnan mo si Joel Villanueva, taga Jesus is Lord pa yan pero takot na mailabas yung baho niya. Tapos ang pinakamasakit sa lahat, alam mo yung media, paulit-ulit nilang sinisira yung pangalan ni Inday Sara sa kakarampot na halaga na hindi mo sure kung totoo nga bang kinurakot niya. Pero yung mga revelations ni Congressman Leviste na yung million bonus lang nila. Imagine mo, tapos kapag humihingi ako ng tulong sa kilala kong senador, yung binibigay nila 20,000, 10,000, 5,000, tapos yung mga bonus nila million pala. Imagine nyo yan. Ang yayaman ng mga politiko sa atin, pero kung nagbibigay ng tulong, kakarampot lang. Tapos tayong mga Pilipino na nasa ibang bansa, maraming mga naaabuso, nabibitay, alam mo yun, naghihirap kasi walang magawa walang trabaho sa atin. Tapos yung mga politiko, million yung gastos sa loob lang ng isang araw. Ganyan kahirap mabuhay sa isang bansang walang matinong leader. Yung lahat corrupt, yung lahat nagsasanto-santohan, pero yung loob pala puro kademonyuhan. Nakaka-frustrate lang kasi alam mo yung 2015 pa hanggang ngayon Imagine mo, 11 years na tayong nakikibaka para sa pagbabago ko sa bansang Pilipinas. Pero yung mga politiko, niloloko lang tayo. Nilalaro lang yung politiko-politikuhan para hindi sila mawalan ng partido at kakampi. Dami na lang sinasabi. Yun pala, ang laki-laki ng perang kinukuha nilang bonus. Nakakahiya yung mga politiko sa atin. Nagpapakasasa sila sa pera ng mga Pilipinong hirap na hirap ng kumayod sa isang araw. Tapos yung mga nababahaan, pinipilit na bumangon ulit. Pero yung mga politiko, bonus million. Kaya hindi mo masisisi na yung mga Pilipino ngayon minumura yung mga politiko. At talagang pinagdadasal na sana mawala na kayo sa mundong to.